Sobrang ganit na ng kanyang ano. Ayan oh, ganit. Kala matanggal kong busing. Kalawang na yun. Nababasa eh. Napapalitan ba yan? Oo. Dapat ito matanggal. For today's video ay tinawagan ako ng taga-kusina upang ipagawa yung kanilang washing machine. Itong washing machine na ipapagawa nila ay ginagamit nila para sa kanilang mga basahan sa kitchen. Sana all. Dito ay inihahanda ko na yung mga gagamitin ko sa pag-repair nito. Gagamit ako dito ng extension cord dahil hindi aabot yung plug ng washing machine sa mga wall outlet. Ang sabi ng taga-kusina ay hindi na raw umiikot ang dryer ng washing machine na ito. Kaya naman aalamin natin kung anong dahilan kung bakit hindi na ito umiikot. Ngayon ay dito ko na lang gagawin sa parking upang medyo malawak at wala masyadong sagabal sa aking pag-repair. Dito ay susubukan ko munang lagyan ng power ang washing machine na ito upang obserbahan muna kung bakit hindi ito umiikot. At nang pihitin ko nga ang timer ng dryer, hindi na nga ito umiikot. At kahit gugong ng motor ay wala akong naririnig. Kaya naman naisip ko ay nag-stock up na ang motor nito. At sinubukan ko nga itong paikutin gamit ang aking kamay. Pero sadyang napakaganit nito. Sobrang ganit na ng kanyang ano. Ayan oh, ganit. Kaya naman sinimulan ko ng tanggalin ang cover sa likod. Dahil nga ang iniisip kong naging problema ay nag-stuck na ang motor ng dryer nito. Ginamitan ko na ng battery drill ang pagtatanggal ng mga screw upang maging mabilis ang pagtatanggal ko. At dahil nga motor agad ng dryer ang iniisip kong sira nito, ay ito na agad ang tatanggalin ko. Bukod nga pala sa cover na tinatanggal ko ay may mga iba pang screw sa ilalim nito. At pag natanggal na natin lahat ng screw dito ay pwede na nating makita ang motor ng dryer nito. At dito rin natin malalaman kung ano ang dahilan kung bakit ayaw nang umikot ng motor na ito. Mga ganit na. Sira na ang motor nito. Patay tayo dyan. Wala nang respond yung motor kahit nakasaksak. Ngayon, binuhay ko yung supply pero hindi ba lang nakahugong yung ano, yung motor. Wala na. Palitin ang motor nito. Kahit iangat ko yung kanyang preno, wala. Stuck up. At dito ay sinimulan ko ng tanggalin ang mga natitirang screw sa ilalim. Upang matanggal ang motor ng dryer nito, kailangan mo rin tanggalin ang pambelt ng washing machine, pati na rin ang nakakabit na preno ng dryer. Nang sa ganun ay matanggal mo ang mga screw ng motor nito. At sa part na ito ay talagang medyo nahihirapan ako dahil nga mag-isa lang ako. May hirap kasing persahin ang pagkatanggal dahil iniingatan ko maputol ang mga wiring nito. Sa puntong ito ay natanggal ko na ang bolt na siyang nagsisilbing lock sa spinner. Bali 2 bolt ang nakalagay dito. Yung isa ay para naman sa preno. At sa part na ito ay kailangan natin gumamit ng mahabang screwdriver upang sikwatin ang duksungan ng motor. At dahil nga malaki na ang space nito, ay gagamitan natin siya ng adjustable upang tuluyan na natin matanggal ang motor ng dryer. At makikita nyo ngayon na natanggal na natin.
At kung meron pa kayong mas madaling ideya sa pagtatanggal at mas mainam para sa inyo, dahil tayo naman ay may kanya-kanyang diskarte sa ating trabaho. Kung ano yung alam nyo na mas madali ay dun kayo. Ngayon naman ay hahanapin natin ang wiring ng motor ng spinner upang matanggal sa kanyang koneksyon. Ang wiring naman ng motor na ito ay color coding, kaya madali nyo lang itong makakabisado. Pero kung nalilito kayo ay lagay nyo na lang ito ng marking upang sa pagbabalik nyo ng koneksyon ay hindi kayo malito. Dito ay binukod ko na ang wiring ng dryer upang tanggalin sa kanyang koneksyon. Itong tatlong wire na may kulay na white, red at green ang wire ng motor ng dryer o ng spinner. Ito ang kailangan nating i-disconnect. At upang matanggal na natin ang motor ay kailangan din natin tanggalin ang tatlong screw nito sa balancer. Ito yung model niya eh. Ito, tatanggalin to. Oo, ano? Kuha ng preno. Pagkatapos naming matanggal ang motor ay pinatesting ni Kuya Leo sa akin yung motor ng dryer to make sure na talagang motor ang problema. At nalaman nga namin na hindi motor ng dryer ang problema kung bakit hindi umiikot, dahil nung pinatesting nga sa akin ni Kuya Leo ay umaandar naman ito. At dito nalaman namin na ang talagang problema ng dryer ay ang mismong spinner nito at hindi ang motor, dahil kumapit na pala yung bushing nito sa ilalim. Kaya naman ibinalik na namin yung motor at itong pinaka-spinner naman ang tinanggal namin. At makikita nyo dito sa kanang bahagi ng video na natanggal namin ang mismong spinner nito. Hindi na namin ipakita yung pagtatanggal ng spinner, pero madali lang naman itong tanggalin dahil plastic at goma lang naman ito. Sisikwatin nyo lang naman ito gamit ang Phillips screw. Kailangan na talagang palitan yung bushing ng spinner dahil kumapit na nga ito. Kaya pala sobrang ganit at hindi na kayang paikutin ng motor. Kailangan matanggal tong bushing. Kalawang na yun. Nababasa eh. Napapalitan ba yan? Oo. Dapat ito matanggal. Astri jadid. Sa ngayon mga idol ay hindi ko muna matatapos ang pag-repair nito dahil kailangan pa namin bumili ng bagong bushing na ipapalit dito. Kaya dito ko muna tatapusin ang video ito at makita-kita ulit tayo sa susunod kong video. At kung umabot ka sa video ito hanggang dulo ay lubos ang aking pasasalamat sa suporta mo. Huwag mo sana kalimutang mag-subscribe sa aking channel at huwag mo na rin kalimutang pindutin ang notification bell upang updated ka sa susunod kong mga video. So paano? See you to my next vlog. Peace out!